Hi guys! So, mamumukbang tayo nito. Sa kanya to siya. Huy, hati tayo Sa akin to. Hati kami dito. Tsaka, eto, kakarniya ng isa. Tsaka, Ayoko niyan. Gusto ko yan. So, ang favorite ko ito. ayun. So, mag-start na tayo. Huwag na tayo mag-start. Yan. Tapon na. Wow, ako pang. Bilisan mo. So, itatapon niya lang, guys. Andun siya. Ayun o. Ayun o. Kita mo siya. So, may basarahan nun. Pinagawa ko kay kuya yung isang Kaswe? Hindi, kinangalan. Oo, dalawa pa yun oh. Kala ko kinain mo yung isa. Pinagawa ko kay kuya. Tablis na ako. Ito, kakainin namin. So, papakita ko yung itsura niya. Kakainin ko na guys. Masarap siya Ang guys. hirap na buksan, guys. So, puputokin ko na. Oh, putok na nga guys. Eto, gamit ng lapis. Tingnan nyo, Magsusumbong. puputukin ko talaga siya. Huwag mo nang isipin yun. Ang mga babaeng tulad mo na pumapasok sa militar, dapat Butas hindi siya. ang bakal na Yan disiplina ang mula sa butas. umpisa. Sa isang iglap, isang kamay ang mabilis na Diba? gumawa sa kanya. Sa ito yung itsura niya. Isang malutong na sampal ang dumako sa kanyang pisngi. Masarap dito. Babae kang sundalo tapos lalabanan mo ko. Sir, hindi ko po iyon sinasadya, sir. Manahimik ka. Pigilan mo na ako. Pwede ba? Kita siya, Ano? guys. Iniutusan mo na ako ngayon. Ang kwelyo ng kanyang uniforme ay marahas na hinablot at si Sergeant Angela Kita ko. Reyes ay nawala ng balanse, napasuray-suray. Sir, tama na po. Sa mismong sandaling iyon, isang malakas, dumadagundong na ugong ang nagsimulang yumugyog sa buong paligid, nagmumula sa kalamitan. At doon nasaksihan nila ang isang tagpo na hindi nila malilimutan. Kung mag-subscribe ka at i-click ang like button, sisimulan na natin ang Huwag kwentong mo hindi mga barsigo yan. at hindi mo dapat palampasin. Alas 5 Sabi ng mo umaga, kami kaam. mula sa isang madilim na sulok ng banyo sa kampo, maririnig ang mahinang paghikbi. Nakasandal sa malamig na pader na gawa sa semento, isang babaeng sundalo ang umiiyak, nanginginig ang kanyang mga balikat. Siya si Sergeant Angela Reyes. 2 buwan na ang nakalipas mula nang dumating siya sa kampo, Tiga? pumasok sa serbisyo sa edad na 22. Ito pa lahat na Pinunasan ni napakita. Angela ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang palad at tumulong sa sarili. Sana may makinig sa akin, parang awa niyo na. Puro na Hindi ko matinding sa'yo higpis papakita ang yung kanyang cellphone boses. ko, guys. Ang chamber ng surgeon Di sa ba may kanyang cellphone balikat ako? ay tila malamig na kumikinang sa ilalim ng ilaw ng fluorescent. Okay Mahigpit pa ang ba? pagkakatikon ng kanyang mga labi habang patuloy na namumuo ang mga luha sa Wait, kanyang ka-chat mga mata. ako. Isang oras lang ang nakalipas muli siyang pinakala. Isang squad leader na nagngangalang Corporal Diaz ang walang awang sinigawan siya sa harap ng buong platoon. Sergeant Reyes, ano ang klaseng ayos to? Ito ba ang tinatawag ng malinis? Sigaw ni Corporal Diaz habang tinuturo ang tama ni Angela. Ang totoo, mas Bibigyan magulo kita pa ang mga pero kama huwag mo ng ako ibang sundalo, subong. pero walang sinuman ang pumuna sa kanila. Sa halip, ilang kasamahan niya ang nagpipigil ng tawa. Ba't ka Sorry, sir. tawa-tawa? Ayusin ko po kagad. Kinikilig lang. Isang sergeant pero kahit ang pinakapangunahing bagay, hindi mo magawa ng tama. Bilis. May hangganan din ang pagpapasensya namin sa iyo dahil ng babae. Lalo sa plato. Sa sandaling yun, nadurog ang puso ni Plato, Angela. Ang katotohanan palagi siyang minamaliit.
hindi lang dahil sa kanyang kasarian, kundi dahil din sa pagiging mas mataas ng ranggo niya, ngunit nasa ilalim ng pagsasanay ng mas mababang ranggo na pakasakit. Pero ang mas nakakagulat ay ang komento ng isa pang squad leader na nakatayo sa malapit. Diaz, hayaan mo na yan. Nakapasok lang naman yan dito dahil sa backer niyang lolo. Lolo niya, may padrino. Ang sabi-sabi, malakas daw ang kapit ng lolo niya. Mataas na opisyal. Kaya pala ang lakas ng loob na suwayin tayo. Natigilan si Angela. Hindi niya kailanman ikinuwento ang tungkol sa kanyang lolo. Paano nila nalaman? So, ito yung tsura Ang niya. katotohanan ay Sobrang bago pa man dami. dumating si Angela sa unit, bihim na kinausap ng kanyang lolo ang division commander. Ipinaalam Kukunin niya ko na yung ang cellphone kanyang niya, apo ay guys. papasok sa serbisyo at mariing idiniin na hindi ito dapat bigyan ng anumang espesyal na pagtrato. Pero sa militar, ang chismis ay kumakalat na parang ito. Akin yan. Mula sa division commander, bumaba sa brigade commander, sa battalion commander, at sa huli, maging ang mga squad leader ay nalaman na ito. Ay, tabi. Subalit, hindi nila alam kung sino eksakto So, ang di ka lolo tabi niya. bigyan. Alam lang nila na ako siya ng isang Sorry makapangyarihang na. tao. Ganun pala ako. Kaya pala Tapos na. matapang. Ayaw na ayaw ko sa lahat yung mga dipadrino mga mayayabang dahil may sinasandalan. Alam ni Angela na hindi niya kailanman sila sinuway. Sa katunayan, palagi siyang nakayakap. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang kanya sa kanya. Baka wala. Pero Masipong sa ka. mga sandaling iyon, ang mukha ni Corporal Diaz ay lalo pang naging mapanganib. Ah, talaga? Kung ganun mukhang kailangan kitang turuan ng leksyon. Lumapit si Corporal Diaz kay Angela. Pagkatapos, sa harap ng lahat ng iba pang sundalo, marahas niyang hinawakan ang balikat nito. Sergeant Reyes, kahit sino pa ang kamag-anak mo, dito sa loob ng kampo ako ang training superior mo. Meron siya ko, guys. Opo, sir. Naiintindihan ko. Bakit ang hina ng boses mo? Dami! Nakasan mo. Naiintindihan niya na hinilig na sagot ni Angela. Flash ko yung Nang guys. makita ito, ang ibang squad leader at mga sundalo ay nagtawanan na para bang nanonood ng isang nakakatuwang palabas. Ganyan klase ng disiplina paano ka magiging member. Simula ngayon, dagdag sa tungkulin mo ang paglilinis ng lahat ng banyo sa barracks. Opo, sir. Bakit parang walang gana yung sa akin? Kung nakapasok ka dahil sa padrino mo, dapat kampante ka. Puno ng pangutya ang boses ni Corporal Diaz. Sa sandaling yun, gusto na lang ni Angela na maglako. Hindi niya maintindihan kung bakit siya lang ang laging pinaglilitan, kung bakit walang tumutulong sa kanya. At ngayon, habang mag-isa siyang umiiyak sa banyo, ang puso niya ay puno ng galit at kawalan ng pag-asa. Gusto niyang tawagan ang kanyang lolo at isumbong ang lahat, pero hindi niya magawa. Nangako siya rito na kakayanin niya ng mag-isa. Lolo, ang hirap-hirap po pala, pero hindi po ako susuko, bulong ni Angela habang nakatingin sa kanyang refleksyon sa salamin ng karangalan. Kinain niyo? Si Angela ng malamig na tubig Kinain niyo na ba? isa sa kwarto. Kinain niyo Hindi ba? niya alam kung anong mga pagsubok Akin na ang lang. naghihintay sa kanya kinabukasan, pero kailangan Kain na niyang pa. magtiis. Ang hindi niya alam isang masang nakakapasok Kinain sa mo! pagkakataon ng Fort Magsaysay. Akin na Si po, Angela ay yung kasama ng baduito. ibang mga sundalo May sa stop basic sila. combat training. Kahit natagagtak ang pawis na pagkulang sa kanyang katawan, ibinigay ni Angela ang Nalaglag lahat siya, ng kanyang guys. makakaya. Di ba Hindi nalaglag lang sinumpa ka? sa banyo kahapon, Nalaglag siya. desidido siyang huwag sumuko. Wala pa. Dapat, Nalaglag siya, Naman guys. kami gas. Ito yung ito. Ito hotdog. sa utos ni Corporal Diaz, lahat ay dumapa sa lupa at nagsimulang gumapang sa magaspang na lupa at Ayun damuhan. yung hotdog guys. Si Angela ay hindi nagpatalo. Tabi nga dyan. Hindi siya tumigil Ayun kahit si na Lolo, hindi nagsisimula siya ng magasgas at makalakad. tumugo ang kanyang mga tukod at siko. Ngunit mayroong kakaiba. Walang imik si Corporal Diaz kahit napalpak ang forma ng ibang sundalo, pero palagi niyang pinakasin at pinupuna si Angela. Kasi malaki yung ilong ko, guys. Hindi na yung bastos. Basta yun yung bastos. Ha? B-O-S-T-O
Nababaliw na naman to. Kagabi nababaliw to. Sasabuno to. Sergeant Reyes. Ang Anong gulo-gulo klaseng mo. forma? Ulitin mo. Okay, sir. Ulit na gumapang si Angela mula sa simula, ngunit hindi pa rin kontento si Corporal Diaz. Ang bagal mo, Lili! nagpapatamad-tamad ka ba dahil nagkakit ka? Nang marinig ang mga salitang iyon, nagsimulang magbulungan ang mga sundalo sa paligid. Pumalat na ang chismis mula pa kahapon. Ang chismis na si Angela ay ako ng isang mahalagang tao. Mukhang totoo ngang may backer siya. Nga, Kaya guys, ang galing niya, pangkaraniwan lang naman. Kung wala siyang padrino, baka matagal na siyang na-kick out. Habang naririnig ang mga bulungan, lalo pang nagsikap si Angela. Gusto niyang iwasan niya. Ang pakiramdam niya ay walang maniniwala sa kanya kahit magpaliwanag pa siya. gumanyan. Naisip niya ang tanging paraan ay patunayan ang kanyang sarili sa pamamagitan ng galing. Nang matapos ang sesyon ng pagsasanay at oras na para magpahinay, tinawag ni Corporal Diaz si Angela. Sergeant Reyes, halika rito. Sinagawa ng lumapit si Angela kay Corporal Diaz, ramdam ang mapamuling mga tingin ng ibang sundalo. Sir, Igisin mo ako. sa tingin mo ba magiging komportable ang buhay mo dito dahil lang may sinasandalan ka? Ito siya guys. Nababaliw siya. Hindi niya kailanman inisip yun. Aray Bakit ko. niya sinasabi yun? Sir, hindi ko po inisip yan. Wala akong gina. Ang mga babae ay kailangan turuan ng leksyon para matuto ako. Huwag Sa kang isang humiyay. naman ang mabilis na humali sa kanya. Isang matinding kilit ang bumuhit sa pisngi ng Angela. Ang mga sundalo ng paligid ay Ay, nakatungkol sa napaganto ako. Napaganyan. Babae ang sundalo tapos nanguling mo ko. Ano ang galing ang boses ng pagkain? Kilala ni Angela ang kanyang pisngi. Nararamdaman niya na Ay, ang Ashley. tumulo ang kanyang